Yan na, naubos na yung kanyang electric fan. Where the bye-bye? Tinatawanan ka, oh. Ay, hindi na lang ng result. Ano? Ang ginawa mo doon? Hi guys! So today ay first crisis ng ating baby Skyler. Kita niyo naman, naka-flash lang ang ate mo kasi nga, wala pong kuryente dito sa atin. So, bakit first crisis to ni baby Skyler? Mamaya ko siya mapakita sa inyo. Kasi nga, mula nung inilabas siya, naka-aircon na siya sa ospital. Tapos pag uwi niya dito, naka-aircon siya. So, dahil walang power, walang aircon. 'Di ba? Tapos, napakainit pa dito sa room ko. Kasi nga, kung makikita nyo, eto, glass po yung nasa likod niyan. Meaning, nag-absorb siya ng heat. Tapos, eto pa nga, bakal pa to. So, talagang absorb niya yung heat. Tapos, pasok dito sa loob. And lahat ng yan, buong may kurtinang yan, is glass din yan. So yung heat talagang pasok din talaga dito. Yan naman, kawang ating, tinan nyo naman ang magama. Ayan na nga, ang ating Skyler mirror. O, diba? Baba na sinyan, may initan niya. Buti na lang ganito. Kaya pala ganito yung bihis ko sa kanya ngayon, naka 1C. Dahil mawalan pala ng kuryente. Kawawa tuloy siya, oh. So, mamaya bababa tayo doon sa may mansyon kasi doon medyo malamig-lamig. Dito kasi talagang iinit dito kahit mag-electric fan. Mainit yung buga ng electric fan. So, mamaya bababa tayo doon tapos doon natin dadalhin yang. Macho yan. Ganyan-ganyan lagi mga pwestuhan niya, guys. Favorite pwesto niya yan. Ayun na siya, guys. Binaba muna siya ng kanyang daddy. Ito, binili ko talaga yan para sa kanya bago ako manganak. Kasi sabi nga po na wala ng power. So, ayan siya. Tapos, ito yung stroller niya. Napatungan na namin ng kung ano-ano. Ito yung gagamitin namin. Bababa kami kasi doon. Doon kami tatambay kasi medyo mas malamig-lamig doon as compared dito. Ito na yung stroller niya. Tada! So, hindi itong car seat yung gagamitin natin kasi busig-ik siya dyan. Kita nyo naman, hindi siya masyadong comfortable or hindi siya nakakahiga ng ayos, ng flat. So, yung pinaka-stroller yung gagamitin natin. Yun. Wow! Para okay yung higa niya dito. Lalatagan lang natin siya. Siguro guys, mga 30 minutes pa lang walang kuryente. Pero grabe na init dito. So, kailangan natin bumaba talaga. Let's go! Bababa na tayo. Dadalhin ko yung unan niya. Wawa naman ang baby mo. Init. Ayan. Andiyan si ate siya may naglilinis. Wow! Thanks, stroller. Naku, dito naman si Ate Perseus. Ay, tingin eh. Tingnan niyo guys. Habang inaayos siya dyan ng daddy niya, may nanonood. Uy, ang kapatid mo yan. Aba, nood siya dyan, kay Sky. Okay guys, so medyo dito approve sa akin kasi hindi na siya bumaba. Ganyan yung pinakababa niya. Ayoko na nakaganyan siya. Mas gusto ko yung naka-flat siya. So, pinako ko sa daddy niya yung kanyang car seat. Tingnan natin kung saan siya mas okay. Kung dito or sa car seat niya. Kasi tingnan nyo, medyo naka-incline siya. Tapos mataas yung pagka-incline niya. Kita nyo naman siya. Medyo mataas. So, di ako kampante na ganyan. Baka mamaya yung backbone niya, mano, or what. So, lipat namin siya. Anyway, yan yung favorite niyang unan. Galing sa kanyang Wawa. Favorite na favorite niya yan. Tulog siya agad pag yan gamit niya. Ayan guys, mas bet ko siya dyan. Kasi, although medyo naka-incline siya pag nakaganyan. Pero pag ginanyan mo siya, nakahiga siya talaga. Naka-lay flat yung kanyang likod. So, dyan muna siya, pansamantala. Oh. Sana comfortable rin siya, kasi para siyang medyo sikip. Pero okay na yun, parang buhat lang siya. Kunin natin to. Ito, binili ko talaga para sa kanya, bago ako manganak. Sabi ko, pag walang power, diba, magagamit. Yun nga lang, di ko sure kung may charge pa ba to. Tingnan niyo, daddy. Ang pwesto. So, dito rin kami tutulog. Gidlep. Yeah, may umakyat guys, kasi nagka-cry siya. Nabantayan daw ng ate niya. Ay, makikichika lang sa mga gamit-gamit. Tsaka mag-sleep katabi. Ay, tinabihan nga. Balibo mo baka pumunta sa kanya. Hihikain yan. Guys, so umiiyak. Tingin-tingin si Percy. Ano, nagka-cry-cry? Hindi siya kasi umiiyak eh. Ano yung gagawin mo? Patahanin mo. Nasisipat. Guys, ayan na. Naubos na yung kanyang electric fan. Before the paypay na tayo ngayon. Ganyan talaga ang ganap kapag walang kuryente. For the paypay. So for may hangin namang konti.
Okay guys, pinaglinis tayo ni Ate Shami ng isang solar fan ng pack members. And pinagamit niya dito kay Skyler. Ito yun, oh, diba? At least, hindi na tayong kapaypay. Mahimbing din naman yung tulog niya. Guys, for the bomba ng airbed. Kasi diyan kami maghihiga-higaan. Anong ginagawa mo? Hinahalikan mo yan. Diyan kami maghihiga-higaan. Para maka-sleep kami. Kasi sobrang mampuyat ang Skyler. 11 siya nagising. Tapos ang tulog niya, 5 AM na. Eh di gising kami mula 11 hanggang 5 AM. Yan for the pump. Ano, mano-mano ka ngayon? Eh, ang laki. Tingnan niyo siya guys, Gina G.O. Diba? Labasan yung mga ugat. Nagigising tuloy ang bata. O, maingay daw. Pero carry lang. Kasi sinasanay ko siya na sa umaga. Sadyang maingay, ganyan. Tapos sa gabi, sobrang tahimik. Para alam niyo yung difference ng umaga at gabi. Pantali siya. Grabe, namamawis na. Namamawis na. Tama na. Guys, pangalawa na niya na. Tingnan nyo pag hinugot niya. Ubus ang hangin. Ubus ulit nung sinasarahan. Oh. Okay. Ayabang. Ayabang. Wow. Guys, for the higa na kami here. Oh, diba siya? Naka-pacifier. Oh. Hindi ko lang kung kita niyo pati si daddy dyan. Ano naman? Tingnan nyo guys, ang electric fan namin, ang hina niya. Kasi nga solar lang siya. I-sleep muna kami kasi mga puyat at siguradong mamumuyat uli siya mamayang gabi. Tingnan naman ang ice ko. Ganyan na talaga. For the puyat na. Dahil dyan, yun, natanggal ang pacifier. Magagalit yan. Magagalit yan. Aba. Tinatawanan ka, oh. Guys, nagigising-gising siya. Kasi nga mainit. So, medyo gising siya. Tingnan yung buhok niya. Gulo-gulo na. Met-met siya nagigising. Hindi siya yung gaya ng dati na 3 oras tulog, 2 oras. Kasi nga mainit. So, interrupted yung sleep niya. Tapos, humina na yung electric fan kasi nga naglilom or nawala na yung araw. So, wala makuha na ng solar power. Kaya for the paypay na ulit tayo. Ano pa matulog yung daddy kaysa sa anak niya. Oh, tingnan nyo, harok ang tumbong. Tulog na din. Sa wakas. Guys, lumipat kami. Andito kami sa kabila. Oh. Nakaganyan siya dyan. Ay! Mustang! Ito yung maingay guys. Si Mustang. Ay, Tina! Hello! Sakto may power na! May kuryente na pala! Ay, Malia! 4:30 pa nga lang. Yan. Yan si Kimbo. Hindi yan si Kimbo. Kimbo! Kimbo! Nasaan na ba si Kimbo? Hindi ko na makita. Ay, si Mutang naman yan! Kimbo nangungulit ako kaya hindi nalapit. Kimbo! 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 Ayan na, ayan na. Kimbo! Ano ko po? Ay! Ayun na nga guys, nagka-power na rin nung lumabas yung ating pack members. At tingnan nyo ang bata for the sleep na. Ayan, syempre katabi natin siya. And sleeping na siya. O, diba? And guys, dinala nga namin siya ulit sa ospital. Binalik namin siya doon for his hearing test. So, dapat kasi noon pa yun nung naka-confine kami or naka-admit kami pero hindi nga siya nagawa kasi nagkasira daw yung kanilang machine. So, pinabalik nila kami a week after. So, eto na nga, dinala namin siya. Hi guys! Nagulat! Nagulat! So, today ay palayas. First layas niya kasi siya ay gala. Charis. Kasi naman tayo ni Wowa. Ayan, and nasa likod ang kanyang daddy. Dahil tayo ay babalik sa ospital kasi check-up niya ngayon for hearing. Dapat kasabay siya nung unang check-up niya. Kaso,
nasira daw yung machine nila. So, ngayon tayo babalik for check-up. Naka-appoint naman siya and meron tayong papel. So, balik tayong hospital today. Tingnan nyo siya. Tulog na tulog pag nasa sasakyan. Oh, diba? Guys, andito na kami. Ayan. Nandito kami sa NICU. Ayan, dyan siya papasok. Feel ko siya lang na, babe. Kasi nung in-screening test, newborn screening siya lang. Tingnan nyo, tulog na tulog. Walang kaalam-alam. Guys, andan niya, dyan na siya. Nag-iiyak siya. Pakinig nyo ba? Nag-iiyak. Ay, hindi na lang ng result. Ano? Anong ginawa mo doon? Anong ginawa mo doon sa loob? Ha? Nag-cry lang ikaw doon? Tulog na ulit. Parang walang nangyari ah. Hintayin lang natin results. Hindi ko na napakita sa video guys yung result, pero nag-pass naman siya. So nakakarinig siya, okay yung pandinig niya. Pero imo-monitor pa nga rin natin hanggang sa mag 1-year-old siya.